Isang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Madalas nating isipin na ang isang tahanan ay kanlungan ng kapayapaan at pagmamahal. Pero paano kung ang mismong mga pader na dapat ay nagbibigay proteksyon sa iyo ang siya palang nagiging malamig na rehas ng iyong kaluluwa? Ang kwento natin na ngayon ay tungkol sa isang katahimikang mas matalas pa sa anumang sigaw at sa isang batang natutong mabuhay sa anino ng takot. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwento ni Liwayway at sabay nating alamin kung may pag-asa pa bang naghihintay sa dulo ng isang napakahabang gabi. Ang isang patak ng tubig. Sa ibang bahay, ito'y balewala. Isang munting pagkakamali na pupunasan lang ng basahan at agad na makakalimutan. Ngunit sa pamamahay na tinitirhan ni Liwayway, sa ilalim ng pamumuno ng kanyang madrastang si Dalisay, ang isang patak ng tubig ay isang kasalanan. Nanigas si Liwayway, ang kanyang paghinga ay biglang napigil sa kanyang lalamunan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang mabangis na tambol sa loob ng isang mundong bawal ang ingay. Ang mata niya ay nakatutok sa munting butil ng tubig na kumikinang sa ibabaw ng sahig na kakatapos niya lang pakintabin. Para itong isang luha sa ibabaw ng salamin, isang mantsa sa perpektong larawan na pinipilit niyang buuin araw-araw. Dahan-dahan, halos hindi gumagalaw, inilapag niya ang hawak na basahan. Bawat kilos niya ay kalkulado, pinag-aralan na parang isang sayaw na ang premyo ay kapayapaan at ang kaparusahan ay isang tinging mas malamig pa sa yelo. Gamit ang dulo ng kanyang daliri, maingat niyang sinapo ang patak ng tubig. Tinitiyak na walang anumang bakas na maiiwan. Pagkatapos, gamit ang tuyong bahagi ng basahan, muli niyang pinunasan ang lugar na yon, pabalik-balik, hanggang sa ang sahig ay muling naging isang walang bahid na lawa ng katahimikan. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Sa bahay na ito, ang pagiging perpekto ay hindi isang layunin. Ito ay isang batas, ang batas ni Dalisay, Liwayway. Ang boses ay hindi malakas, hindi rin pasigaw. Ito ay kalmado, kontrolado, at dahil doon, mas lalong nakakatakot. Nagmula ito sa likuran niya. Agad na napatayo ng tuwid si Liwayway at humarap. Ang kanyang mga kamay ay magalang na nakalagay sa kanyang harapan. Nakatayo si Dalisay sa may pintuan ng kusina, isang matangkad at balingkinitang anino laban sa liwanag ng hapon. Ang kanyang buhok ay laging nakapusod ng mahigpit. Walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Ang kanyang suot na puting bestida ay plansadong-plansado, walang kahit isang lukot. Sa kanyang kamay, may hawak siyang puting panyo. Hindi nagsalita si Dalisay. Naglakad lamang ito papasok sa kusina. Ang mga yapak ay halos walang tunog. Lumapit ito sa mesa, sa kabinet, sa lababo. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinahid ang puting panyo sa ibabaw ng countertop. Pagkatapos, tiningnan niya ito. Puti pa rin, walang alikabok. Sunod, lumuhod ito, isang kilos na puno ng hindi maipaliwanag na tensyon, at ipinahid ang panyo sa sahig na kalilinis lang ni Liwayway. Bumilis na naman ang tibok ng puso ni Liwayway, pinagpawisan ng kanyang mga palad. Sana walang naiwan, sana wala. Itinaas ni Dalisay ang panyo. Puti pa rin. Tumayo ito at sa wakas ay tumingin kay Liwayway. Ang mga mata ni Dalisay ay hindi galit. Wala itong emosyon. Iyon ang nakakatakot. Isang tinging tumatagos sa kanya. Sinusuri ang bawat pagkukulang na hindi niya nakikita. Ang hapunan ay sa loob ng 30 minuto. Sabi ni Dalisay sa mahinang boses. Tiyakin mong nakahanda na ang lahat. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng kusina.
Iniwan si Liwayway sa isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang hapunan, gaya ng dati, ay isang ritual ng katahimikan. Nakaupo si Liwayway sa tapat ni Dalisay sa mahabang mesa na masyadong malaki para sa kanilang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang maingat na tunog ng kanilang mga kubyerto sa pinggan. Bawal magsalita maliban kung tatanungin. Bawal gumawa ng ingay habang ngumunguya. Bawal hindi ubusin ang pagkain. Pinilit ni Liwayway na lunukin ang pagkain sa kanyang plato. Wala itong lasa. Ang isip niya ay nasa ibang lugar, naglalakbay pabalik sa panahon kung kailan ang hapunan ay puno ng tawanan at kwentuhan. Naaalala niya ang kanyang tunay na ina, kung paano nito ginugulo ang kanyang buhok, kung paano sila sabay na nagluluto habang kumakanta. Ngunit ang mga alaalang iyon ay unti-unti nang lumalabo, na parang isang lumang litrato na nabububura ng bawat araw na puno ng katahimikan. Pagkatapos ng hapunan, si Liwayway ang naghugas ng mga plato. Maingat. Dahan-dahan. Bawat baso ay pinatuyo niya hanggang kumintab. Bawat plato ay ibinalik niya sa tamang lalagyan. Pagkatapos, nagpaalam na siya para pumasok sa kanyang kwarto. Magandang gabi po, Tita Dalisay. Isang tango lang ang isinagot ni Dalisay. Ang atensyon nito ay nasa librong binabasa. Sa loob ng kanyang kwarto, sa wakas ay nakahinga si Liwayway. Ito ang tanging lugar sa bahay kung saan nararamdaman niyang ligtas siya kahit paano. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama na maayos na natutupi ang kumot at hinintay na lumalim ang gabi. Nang marinig na niya ang pagsara ng pinto ng kwarto ni Dalisay, gumapang siya sa ilalim ng kanyang kama. Mula sa isang maliit na kahon na nakatago sa pinakasulok, kinuha niya ang tanging kayamanan na mayroon siya. Isang litratong kupas na. Nasa litrato ang isang babaeng may pinakamagandang ngiti sa mundo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Ang kanyang ina, yakap-yakap siya nito sa litrato noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang bago pa man dumating ang sakit na kumuha dito. Hinaplos ni Liwayway ang mukha ng kanyang ina sa litrato. Dito, sa katahimikan ng kanyang kwarto, malaya siyang magsalita. Mama, bulong niya. Ang boses ay halos hangin na lang. Okay lang po ako. Nilinis ko pong mabuti ang buong bahay kanina. Hindi po nagalit si Tita Dalisay. Huminto siya, lumunok. Pero, namimiss na po kita, Mama. Sobra. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa litrato. Agad niya itong pinunasan, natatakot na baka masira ang alaala. Niyakap niya ang litrato nang mahigpit sa kanyang dibdib, ipinikit ang kanyang mga mata, at pilit na inalala ang init ng yakap ng kanyang ina. Ilang sandali siyang nanatiling ganoon, hanggang sa medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Maingat niyang ibinalik ang litrato sa loob ng kahon at itinulak ito pabalik sa ilalim ng kama. Kailangan na niyang matulog. Kailangan niyang maging handa para sa isa na namang perpektong araw bukas. Habang maingat niyang ibinabalik ang kahon sa pinakatago nitong pwesto, may narinig siyang isang mahinang tunog sa labas ng kanyang pinto. Isang kaluskos sa sahig na gawa sa kahoy. Napahinto siya. Ang kanyang buong katawan ay nanigiyas sa alerto. Pagkatapos ay narinig niya ito. Ang mga yapak. Magaan, halos walang ingay, ngunit pamilyar. Ang mga yapak ni Dalisay, papalapit sa kanyang pinto. Pinigil ni Liwayway ang kanyang paghinga. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw. Bakit gising pa si Dalisay? May narinig ba siya? Ang mga yapak ay huminto. Eksakto sa labas ng kanyang pinto. At doon, sa ilalim ng siwang ng pinto, isang anino ang biglang lumitaw at huminto. Hindi gumagalaw, nagbabantay. Ang anino sa labas ng pinto ay nanatili doon ng ilang sandali, na para bang isang estatwang nagbabantay. Para kay Liwayway, ang mga sandaling iyon ay parang walang hanggan. Nakaluhod pa rin siya sa sahig. Hindi gumagalaw.
Ang dibdib ay tila sasabog sa pinipigilang paghinga. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Naghihintay, naghihintay sa pagpihit ng seradura, sa pagbukas ng pinto, sa malamig na boses na magtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit na puno ng tensyon, ang anino ay dahan-dahang gumalaw at nawala. Narinig ni Liwayway ang papalayo at papahinang mga yapak hanggang sa ang buong bahay ay muling binalot ng kabuuang katahimikan. Humugot siya ng isang malalim at nanginginig na hininga. Dahan-dahan siyang tumayo at gumapang pabalik sa kanyang kama. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng anino sa labas ng pinto ay nakatataknas sa kanyang isipan. Hindi siya nakatulog ng mahimbing ng gabing iyon. Kinabukasan, Sabado, walang pasok. Para sa ibang bata, ito ay araw ng paglalaro. Para kay Liwayway, ito ay araw ng pangkalahatang paglilinis. Ngunit may kakaiba sa araw na ito. Isang enerhiya ng hindi maganda ang bumabalot sa hangin. Pagkatapos ng almusal na kinain sa karaniwang katahimikan, pumasok si Dalisay sa kwarto ni Liwayway. May daladalang isang kahon ng mga panlinis at basahan. Oras na para ayusin ang kwartong ito, deklara ni Dalisay. Ang boses ay walang bahid ng init. Masyado ng maraming kalat. Tumingin si Liwayway sa paligid ng kanyang kwarto. Ang totoo, napakalinis nito. Ang mga libro ay nakaayos ayon sa sukat sa estante. Ang mga damit ay nakatupi ng perpekto sa loob ng aparador. Walang kahit isang butil ng alikabok sa sahig, ngunit natutunan na niyang huwag kailanman kontrahin si Dalisay. Opo, tita, sagot niya. Ang boses ay mahina. Nagsimulang maglinis si Dalisay nang may determinasyong nakakakilabot. Binuksan niya ang aparador. Sinuri ang pagkakatupi ng mga damit. Inilabas niya ang mga libro mula sa estante at pinunasan ang bawat isa. Habang si Liwayway naman ay tahimik na naglilinis ng bintana. Sinusubukan niyang gawing abala ang sarili. Sinusubukang huwag pansinin ang presensya ni Dalisay na parang isang bagyong paparating. At pagkatapos, nangyari ang kinatatakutan niya. Yumuko si Dalisay at sinilip ang ilalim ng kama. Ano ito? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Inilabas ni Dalisay ang maliit na kahon na gawa sa kahoy, ang kahon ng mga alaala ni Liwayway, ang nag-iisang koneksyon niya sa kanyang ina. Wala po yan. Nauutal na sabi ni Liwayway. Ang puso niya ay biglang bumagsak sa kanyang sikmura. Mga lumako lang pong gamit. Hindi pinansin ni Dalisay ang kanyang paliwanag. Binuksan nito ang takip ng kahon. Sa loob, nakalatag ang iilang bagay. Isang maliit na kwintas na may pendant na bulaklak, ilang sulat na sulat kamay ng kanyang ina, at ang kupas na litrato. Kinuha ni Dalisay ang litrato. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara. Walang sinabi si Liwayway. Nakatayo lang siya roon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagpigil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, "Akin yan! Ibalik niyo sa akin!" Ngunit ang mga salita ay nanatiling nakakulong sa kanyang lalamunan. Ang takot ay isang napakalakas na kadena. "Mga basura?" Sabi ni Dalisay sa wakas. Ibinabalik ang litrato sa kahon at isinasara ito nang may kasamang pagwawalang bahala. Puno lang ito ng alikabok at mga mikrobyo. Nagdudulot lang ito ng kalat. Tumayo si Dalisay, hawak ang kahon. "Itatapon ko na ito," sabi niya, na para bang nagdedeklara lang siya kung anong oras na. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Liwayway ang nabasag. Ang takot ay napalitan ng desperasyon. "Huwag po!" Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay basag. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Pakiusap, Tita Dalisay. Importante po yan sa akin." Huminto si Dalisay at tumingin sa kanya. Isang malamig, kalkuladong tingin.
Ang pag-iipon ng mga lumang bagay ay hindi maganda, liwayway. Kailangan nating matutong mag-let go sa nakaraan para makapamuhay tayo ng malinis at maayos sa kasalukuyan. Pero, alaala po yan ni Mama. Humihikbing sabi ni Liwayway. Isang bahagyang pagbabago ang naganap sa ekspresyon ni Dalisay. Isang kislap ng inis na agad ding nawala. Ang iyong ama at ako ang pamilya mo ngayon. Kami ang kasalukuyan mo. Hindi mo na kailangan ng mga ito. At sa mga salitang iyon, tumalikod si Dalisay at lumabas ng kwarto. Daladala ang kahon. Daladala ang huling piraso ng kanyang ina. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng kanyang malinis at walang bahid na kwarto. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaruming bagay doon. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay hindi lang isang kahon ang kinuha sa kanya, kundi isang bahagi ng kanyang pagkatao. Hapon na nang tumawag ang kanyang Papa Bagwis, isang video call mula sa malayong lugar kung saan ito nagtatrabaho. Ipinasa ni Dalisay ang tablet kay Liwayway na may kasamang isang makahulugang tingin, isang babala. "Hi, Papa!" sabi ni Liwayway, pinipilit ngumiti habang pinupunasan niya ang nalalabing bakas ng luha sa kanyang muka. "Kamusta ang prinsesa ko?" tanong ni Bagwis mula sa screen. Ang muka ay halatang pagod, ngunit masaya siyang makita. "Ayos ka lang ba dyan? Mabait ka ba kay Tita Dalisay mo?" Tumingin si Liwayway sa gilid ng screen. Nakita niya ang anino ni Dalisay na nakatayo hindi kalayuan, nakikinig. Huminga siya ng malalim. "Opo, Papa. Ayos lang po ako." Sabi niya, ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. "Mabait po si Tita. Tinulungan niya po akong maglinis ng kwarto kanina." Ang nangiti sa labi ni Bagwis ay lumawak. "That's my girl. Sige na anak, mag-iingat ka palagi ha. Mahal na mahal ka ni Papa. Mahal din po kita, Papa." Nang matapos ang tawag, ibinalik niya ang tablet kay Dalisay. Isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ng kanyang madrasta bago ito tumalikod. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Liwayway. Ang galit at lungkot ay nag-uumpugan sa loob niya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang binubura. Ang kanyang mga alaala, ang kanyang nakaraan, lahat ay kinukuha sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang labanan ang katahimikang ito. Muli siyang gumapang, ngunit hindi para silipin ang kahon na wala na. Sa halip, binuksan niya ang kanyang bag na pang-eskwela. Mula sa pinakailalim, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang blankong notebook at isang luma, ngunit gumagana pang ballpen. Umupo siya sa sahig, gamit ang liwanag mula sa siwang ng bintana. Binuksan niya ang notebook sa unang pahina. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak niya ang ballpen. Ano ang isusulat niya? Saan siya magsisimula? At pagkatapos, dumaloy na lang ang mga salita. Hindi niya isinulat ang nararamdaman niya. Masyadong mapanganib iyon. Sa halip, isinulat niya ang mga katotohanan, ang mga batas. Rule number 1. Bawal mag-iwan ng kahit isang patak ng tubig sa sahig. Rule number 2. Ang mga kubyertos ay dapat nakaayos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Rule number 3. Bawal magsalita sa hapagkainan. Isinulat niya ang lahat. Ang bawat utos, bawat patakaran, bawat tingin na nagpapahiwatig ng pagkadismaya. Isinulat niya ang tungkol sa nawawalang kahon. Ang bawat salita na isinulat niya ay isang maliit na pag-angkin sa kanyang sarili. Kung sinusubukan ni Dalisay na burahin ang kanyang nakaraan, kung gayon, idodokumento niya ang kanyang kasalukuyan. Ang bawat pahina ay magiging isang patunay. Isang patunay na nandito siya, na nararamdaman niya na totoo ang lahat ng nangyayari sa kanya. Ito ang magiging lihim niya.
Ito ang magiging sandata niya laban sa katahimikan. Itinago niya ang notebook sa ilalim ng isang maluwag na tiles sa sahig sa ilalim ng kanyang kama, isang lugar na natuklasan niya noon pa. Isang lugar na alam niyang hindi kailanman hahanapin ni Dalisay. Humiga siya sa kama, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at isang maliit, mapanganib na usbong ng kapangyarihan. Ngayong gabi, nagsimula siyang lumaban sa paraang alam niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang matulog. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nagising siya sa isang masamang panaginip. Pawis na pawis at humihingal. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang pinto ng kanyang kwarto na dahan-dahang bumubukas. Bigla, napuno siya ng isang matinding kaba. Napabalikwas siya ng bangon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa dilim. Pakiramdam niya ay may nagbago, may kakaiba. May pumasok ba sa kwarto niya habang natutulog siya? Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang bagong lihim, ang kanyang katotohanan. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, yumuko siya at kinapa ang ilalim ng kanyang kama. Ang kanyang mga daliri ay naghahanap sa malamig na sahig. Hinahanap ang maluwag na tiles. Nandoon pa, hindi ginalaw. Ngunit ang pakiramdam na may pumasok ay hindi nawawala. Puno ng pag-aagam-agam, dahan-dahan niyang sinilip ang ilalim ng kanyang kama. At doon, sa tabi mismo ng lugar kung saan niya itinago ang kanyang talaarawan, may isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang maliit, puting panyo. Ang panyo ni Dalisay. Ang puting panyo ay nanatili sa ilalim ng kama na parang isang multo, isang paalala na walang lihim na ligtas sa bahay na ito. Hindi ito kinuha ni Liwayway. Hinayaan niya lang ito doon. Isang tahimik na testigo sa kanyang takot. Ang bawat araw pagkatapos noon ay naging isang laro ng paghihintay. Naghihintay siya sa isang salita, isang tingin, isang parusa mula kay Dalisay na magpapatunay na alam nito ang tungkol sa kanyang talaarawan. Ngunit walang dumating. Si Dalisay ay kumikilos na parang walang nangyari. Ang kanyang mga patakaran ay nanatiling mahigpit. Ang kanyang boses ay nanatiling malamig. At ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon. At sa paanuman, ang normalidad na yon ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Iyon ay isang pagpapahirap sa isip, isang mensahe na nagsasabing, alam ko, at hawak kita sa palad ko. Linggo ng hapon, si Liwayway ay nasa sala, nag-aayos ng mga throw pillow sa sofa, tinitiyak na ang bawat isa ay nakapantay ng perpekto. Si Dalisay naman ay nasa kusina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga pinggan na inilalagay nito sa lalagyan. Ang hangin ay mabigat sa karaniwang tensyon ng bigla. Isang ugong mula sa labas ang bumasag sa katahimikan. Isang tunog ng sasakyang humihinto sa tapat ng kanilang bahay. Nagkatinginan sila ni Dalisay. Hindi sila nag-aasikaso ng bisita. Pagkatapos ay narinig nila ang pagbukas ng gate, ang masayang tunog ng mga yabag na papalapit sa pinto, at ang isang boses na pareho nilang kilala. Dalisay! Liwayway! Nakauwi na ako. Ang mundo ni Liwayway ay biglang nagkaroon ng kulay. Papa! Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Dalisay. Sa isang iglap, ang malamig at walang emosyong maskara ay nawala. Pinalitan ng isang matamis at mapagmahal na ngiti. Ang kanyang tindig ay lumambot. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng kislap. Ito ay isang pagbabagong anyo na napakabilis at napakakumpleto na kung hindi sanay si Liwayway ay iisipin niyang totoo ito. Bumukas ang pinto at pumasok si Bagwis Santos, dala-dala ang kanyang maleta at isang malaking ngiti na tila kayang magpainit sa buong bahay. Siya ang kabaligtaran ng katahimikan, malakas, masaya, at puno ng buhay.
Surprise! Sigaw niya. Mahal! Ang malambing na tugon ni Dalisay na agad sumalubong dito ng isang mahigpit na yakap at isang halik. Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka ng maaga? Sana nakapagluto ako ng espesyal. Gusto ko kayong sorpresahin, sabi ni Bagwis, ang mga matay hinahanap si Liwayway. At nasaan na ang aking munting prinsesa? Tumakbo si Liwayway papalapit sa kanyang ama. Papa! Binuhat siya ni Bagwis at niyakap ng mahigpit. Sa sandaling iyon, sa loob ng mainit na yakap ng kanyang ama, nakaramdam si Liwayway ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kaligtasan. Gusto niyang humigpit pa ang yakap. Gusto niyang ibulong ang lahat. Gusto niyang manatili doon magpakailanman. Ngunit naramdaman niya ang mga mata ni Dalisay sa kanyang likuran, isang titig na nanunuot. At ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Ang yakap na dapat sana'y malambot at puno ng pananabik ay naging matigas at alanganin. Naramdaman ito ni Bagwis. Oh, bakit parang naninigas ka dyan, anak? Tanong nito habang ibinababa siya. Hindi mo ba na-miss si Papa? Na-miss po. Mabilis na sagot ni Liwayway, pilit nang ngumingiti. Nagulat lang po ako. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang teatro. Ang katahimikan ay napalitan ng masayang kwentuhan. Lahat ay nagmumula kay Dalisay. Ang tawa niya ay umaalingaw-ngaw sa kabahayan. Isang tunog na hindi kailanman naririnig ni Liwayway kapag silang dalawa lang. Walang humpay ito sa pag-aasikaso kay Bagwis. Nilalagyan ng pagkain ng plato nito. Hinahaplos ang braso nito at nagkukwento ng mga masasayang bagay tungkol sa mga nagdaang linggo. Alam mo ba, mahal, si Liwayway ay napakasipag sa pag-aaral, sabi ni Dalisay habang sinusubo ang kanin. At napakalinis sa bahay. Hindi mo na kailangang mag-alala sa anumang bagay dito. Maayos na maayos ang lahat. Ngumiti si Bagwis sa kanya. Talaga? Magaling yan, anak. I'm so proud of you. Tumingin lang si Liwayway sa kanyang plato at tumango. Ang bawat papuri mula kay Dalisay ay parang isang patalim na tumutusok sa kanya. Isang paalala ng mga patakaran na sinusunod niya para makuha ang papuring iyon. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos ng mga pinagkainan si Dalisay, sinubukan ni Bagwis na kausapin si Liwayway ng masinsinan. Nakita niya itong nakaupo sa sofa, tahimik na nakatingin sa kawalan. Anak, sabi niya, umupo sa tabi nito. Talaga bang okay ka lang? Parang ang tahimik mo. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang hinihintay niya. Bumukas ang bibig ni Liwayway. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ang tungkol sa kahon, sa talaarawan sa panyo. Ngunit bago pa man may lumabas na salita, Mahal, gusto mo ba ng kape? Dumating si Dalisay, may dalang isang tray na may 2 tasa. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng asukal na inilalagay niya sa kape ni Bagwis. Naku, Liwayway, gabi na. Hindi ba't may pasok ka pa bukas? Maghanda ka na para matulog. Ang pagkakataon ay isinara ng kasing bilis ng pagkakabukas nito. Ang pag-asa sa dibdib ni Liwayway ay biglang namatay. Opo, tita, sabi niya, tumatayo. Good night po, Papa. Bago siya tuluyang umalis, niyakap siya muli ni Bagwis. Good night, prinsesa ko. Sa yakap na yon, hinawakan ni Bagwis ang kamay ng anak. Napansin niya ang isang bagay. Ang balat nito ay magaspang. May mga maliliit na galos malapit sa mga kuko na parang sa sobrang pagkuskos. Anak, anong nangyari sa mga kamay mo? Tanong din niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Agad na binawi ni Liwayway ang kanyang kamay. Itinago ito sa kanyang likuran. Wala po to, Papa. Mabilis niyang sabi. Naglinis lang po ako kanina. Napasobra lang po yata sa pagkuskos. Tinitigan siya ni Bagwis. Isang gatla ng pagdududa ang gumuhit sa kanyang noo. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, tumalikod na si Liwayway at nagmamadaling pumasok sa kanyang kwarto. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Nang gabing iyon, habang naliligo si Bagwis,
Si Dalisay naman ang nag-ayos ng mga gamit na dala nito. Inilabas niya ang mga maruruming damit mula sa maleta at inilagay sa laundry basket. Inayos niya ang mga pasalubong sa ibabaw ng kama. Habang ginagawa niya ito, may nakapa siyang isang maliit at matigas na kahon sa isang bulsa sa gilid ng maleta. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, nakalagay ang isang maliit, modernong voice recorder, isang digital na recorder na may kasamang maliit na note. Para kay Liwayway, nakasulat sa note, para sa aking prinsesa, para ma-record mo lahat ng magagandang kwento sa isip mo. Love, Papa. Nakatayo si Dalisay sa gitna ng kwarto, hawak-hawak ang munting regalo. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at kalkuladong titig. Ang kanyang mga mata ay dumilim habang nakatingin sa recorder na parabang nakatingin ito sa isang kaaway na kailangan niyang talunin. Isang magandang umaga ang sumalubong kay Bagwis. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana, ang amoy ng kapeng bagong timpla, at ang katahimikan ng bahay para sa kanya. Ito ang kahulugan ng pag-uwi. Pagkatapos ng ilang linggong pagtatrabaho sa malayo, ang simpleng normalidad na ito ay isang biyaya. Masaya siyang nakita si Liwayway na kumakain ng almusal bago pumasok sa eskwela. Gaya ng dati, tahimik ito, ngunit ipinagpalagay niyang dahil lang iyon sa antok pa. Si Dalisay naman ay abala sa paghahanda ng baon. Bawat kilos ay puno ng kahusayan at pag-aalaga. Napakaswerte ko, naisip ni Bagwis. Mayroon akong isang asawa na inaayos ang lahat at isang mabait na anak. Habang umiinom ng kape, bigla niyang naalala ang regalo. Ang munting voice recorder, sabik na siyang ibigay ito sa anak. Nasaan na nga pala yung maliit na kahon na nasa gilid ng maleta ko kagabi? Mahal? Tanong niya kay Dalisay. Ibibigay ko sana kay Liwayway bago siya pumasok. Hindi lumingon si Dalisay mula sa ginagawa nito sa kusina. Ang kanyang boses ay kalmado at may bahid ng panghihinayang nang sumagot ito. Yung recorder ba? Nako, mahal. Hinalughog ko ang buong maleta mo kagabi para ayusin ang mga damit mo, pero wala akong nakitang ganoon. Sigurado ka bang naipasok mo? Baka naman naiwan mo sa hotel o nawala habang nasa biyahe. Kumunot ang noo ni Bagwis. Sigurado siyang sigurado na inilagay niya iyon sa bulsa sa gilid ng maleta. Iyon ang huli niyang ginawa bago isara ito. Ngunit pagod siya mula sa biyahe. Baka nga naman nalimutan niya. Ganoon ba? Sayang naman, sabi niya. Hindi maitago ang pagkadismaya. Excited pa naman akong ibigay sa kanya. Hayaan mo na. Bibilhan na lang natin siya ng bago sa susunod, sagot ni Dalisay, sa paraang nagpapakita na tapos na ang usapan. Nang ihatid niya si Liwayway sa pinto, niyakap niya ito. Mag-aral kang mabuti, prinsesa, ha? Opo, Papa, sagot ng bata. Hindi tumitingin sa kanyang mga mata. May kakaibang kirot na naramdaman si Bagwis. Parang may pader sa pagitan nila ng kanyang anak, isang pader na hindi niya maalalang nandoon dati. Maghapon, sinubukan ni Bagwis na magpahinga, ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang mga kamay ni Liwayway na magaspang, ang sobrang katahimikan nito, ang pagiging perpekto ng buong bahay. Dati, ang tahanan nila ay may kaunting magandang gulo. Mga laruan ni Liwayway sa sahig, mga libro na nakakalat kung saan-saan. Ngayon, para itong isang museum. Malinis, maganda, ngunit walang buhay. Hapon na, habang nagbabasa ng dyaryo sa sala, napadako ang tingin niya sa bookshelf ni Liwayway. Dati, ang mga libro nito ay nakaayos-ayon sa kung ano ang paborito niya. Ang mga libro tungkol sa mga diwata at prinsesa ay laging nasa unahan, madaling abutin. Ngayon, ang mga libro ay nakaayos ayon sa kulay. Pula, kahel, dilaw, berde, asul.
Isang perpektong bahaghari ng mga aklat. Magandang tingnan. Oo, ngunit hindi ito si Liwayway. Ang kanyang anak ay malikhain at medyo makalat. Hindi ito ang uri ng batang mag-aayos ng libro ayon sa kulay. Ito ay ang uri ng kaayusan na ipipilit ng isang taong nahuhumaling sa kontrol. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Bagwis. May mali. Talagang may mali. Nang maghahanda na si Dalisay ng merienda, nagpa siya si Bagwis na gumawa ng isang maliit na pagsubok. Habang papunta si Dalisay sa kusina, sinadya niyang masagi ng bahagya ang tasa ng kape sa mesang nasa kanyang tabi. Hindi ito natapon ng todo, ngunit sapat na para mag-iwan ng isang maliit na mantsa sa puting table runner. Ay nako, sabi niya. Kunwari nagulat. Ang reaksyon ni Dalisay ay mabilis at matindi. Isang matalas na paghinga ang kumawala mula sa ilong nito. Hindi ito nagtanong kung napaso. Ba si Bagwis? Hindi ito nagsabing, okay lang, ako nang bahala. Sa halip, ang mga mata nito ay nanlaki habang nakatingin sa mantsa. Ang kanyang muka ay nagpakita ng matinding inis. Diyos ko, Bagwis, sabi nito, ang boses ay pilit na pinipigilang sumigaw. Bagong laba pa naman yan. Agad itong kumuha ng basahan at halos patakbong lumapit sa mesa. Ang paraan ng pagpunas niya sa mantsa ay hindi basta paglilinis. Ito ay marahas, puno ng galit, na para bang ang maliit na mantsa ng kape ay isang personal na atake sa kanya. Napansin ni Bagwis ang pag-igting ng kanyang panga at ang puti ng kanyang mga buko habang kinukuskus niya ang tela. Nakatayo lang si Bagwis, tahimik na nanonood, at sa sandaling iyon, ang kanyang pagdududa ay naging isang malamig na takot. Ito ay hindi normal. Ang reaksyon ay sobra-sobra. Ang perpektong tahanan na ito ay hindi bunga ng pagmamahal at pag-aalaga. Ito ay bunga ng isang nakakatakot na obsesyon. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Bagwis. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng patunay. Mahal, sabi niya kay Dalisay, parang gusto kong tingnan yung mga luma nating photo album. Nasaan na nga ba nakatago yon? Nasa bodega, sagot ni Dalisay, na nooy nanonood ng telebisyon. Pero magulo doon. Ako na lang ang kukuha bukas. Hindi, okay lang. Ako na. Pagpupumilit niya. Gusto ko lang magbalik tanaw. Tumayo siya at nagtungo sa bodega. Isang maliit na silid sa likod ng kusina. Binuksan niya ang ilaw. Gaya ng inaasahan, napakalinis at organisado ng lahat. Kahit sa loob ng bodega, ang mga kahon ay may label at maayos na nakasalansan. Nagsimula siyang maghanap, kunwari hinahanap ang mga album. Inangat niya ang isang kahon, pagkatapos ay isa pa. At pagkatapos, sa isang sulok, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot at bedsheet na nakatupi ng perpekto, may nakapa siyang isang bagay na matigas at maliit. Dahan-dahan, inalis niya ang mga kumot. At doon, nakatago sa ilalim, ay ang maliit na kahon ng voice recorder. Isang lamig ang gumapang sa buong katawan ni Bagwis. Nagsinungaling si Dalisay. Hindi ito nawala. Itinago niya ito. Bakit? Kinuha niya ang recorder at tahimik na isinara ang pinto ng bodega. Hindi siya bumalik sa sala. Sa halip, lumabas siya ng bahay at pumasok sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa garahe. Doon, sa dilim at katahimikan, tinitigan niya ang munting aparato sa kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang pindutin niya ang play button. Inaasahan niyang marinig ang boses ni Liwayway, marahil ay sinusubukan ito, kumakanta, o nagkukwento. Ngunit ang tanging narinig niya ay katahimikan, isang mahabang, walang laman na katahimikan. Frustrated, pinindot niya ang fast forward, wala pa rin. Baka naman hindi pa ito nagagamit. Ibabalik na sana niya ito sa kanyang bulsa. Nang bigla, sa pinakadulo ng recording, may isang tunog. Hindi ito boses ni Liwayway. Ito ay isang buntong hininga, isang malalim, mabigat, at nakakapangilabot
na buntong hininga ng pagod at inis. Isang tunog na puno ng lamig. Kilala niya ang buntong hiningang iyon. Iyon ay ang buntong hininga ni Dalisay. Hindi na bumalik si Bagwis sa loob ng bahay. Nanatili siya sa loob ng sasakyan. Sa gitna ng kadiliman ng garahe, hawak-hawak ang munting voice recorder na parang isang granadang malapit ng sumabog. Ang buntong hininga ni Dalisay na narinig niya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang tunog na walang salita, ngunit nagsasabi ng lahat. Puno ito ng pagod, ng inis, ng isang lamig na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Pinatay niya ang recorder. Nagsinungaling si Dalisay. Hindi lang ito basta pagsisinungaling. Ito ay isang kalkuladong panlilinlang. Bakit nito itatago ang isang simpleng regalo? Bakit ito magsisinungaling tungkol dito? Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang perpektong bahay na parang museum, ang mga librong nakaayos-ayon sa kulay, ang marahas na reaksyon sa isang mantsa ng kape, ang mga magaspang na kamay ni Liwayway, at ang pinakamalala sa lahat, ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Isang takot na pilit nitong tinatago sa likod ng isang matamlay na ngiti. Pumasok siya pabalik sa bahay ng walang ingay. Ang sala ay naliligo sa liwanag ng buwan na nagmumula sa bintana. Lahat ay nasa tamang lugar. Lahat ay perpekto. At ngayon, ang kaayusang yon ay tila isang malaking kasinungalingan. Tiningnan niya ang saradong pinto ng kanilang kwarto. Sa likod ng pintong yon ay natutulog ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng ipinagkatiwala niya sa kanyang nag-iisang anak. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Bagwis na hindi niya na ito kilala. Hindi siya mapakali. Hindi siya makakatulog hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Isang malakas na puwersa, isang instingto ng isang ama ang nagtulak sa kanya. Kailangan niyang makita si Liwayway. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, naglakad siya patungo sa kwarto ni Liwayway. Maingat niyang pinihit ang seradura. Tinitiyak na hindi ito gagawa ng ingay. Pumasok siya. Ang kwarto ay malinis at tahimik. Nakahiga si Liwayway sa kama, mahimbing na natutulog. Ngunit kahit sa pagtulog, ang mukha nito ay hindi mapayapa. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakakunot, na parang may isang mabigat na pasanin kahit sa kanyang mga panaginip. Umupo si Bagwis sa sahig sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang kanyang anak. Ang puso niya ay dinudurog ng pagmamahal at ngayon ng isang matinding takot. Anong nangyayari sa iyo, prinsesa ko? Anong hindi mo sinasabi sa akin? Habang nakaupo siya roon, sa gitna ng dilim, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. May isang tiles sa sahig, sa ilalim mismo ng kama, na tila bahagyang nakaangat kumpara sa iba. Halos hindi mapapansin. Ngunit sa isang bahay na kasing perpekto ng sa kanila, ang munting imperfecsyong yon ay kapansin-pansin. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na kutob, dahan-dahan siyang yumuko. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang sinubukan ng tiles. Maluwag nga. Inangat niya ito. Sa ilalim, may isang maliit na espasyo. At sa loob ng espasyong yon, may isang bagay na nakatago. Isang notebook. Nanigas si Bagwis, isang talaarawan, ang sagradong mundo ng kanyang anak. Hawak-hawak niya ang notebook. Ang kanyang puso ay naghahalo sa pag-aalinlangan at matinding pangangailangan na malaman ang totoo. Mali ito. Isa itong paglabag sa tiwala. Ngunit ang imahe ng takot sa mga mata ni Liwayway ay mas malakas. Ang alaala ng buntong hininga ni Dalisay sa recorder ay mas nangingibabaw. Kailangan niyang malaman. Para sa kapakanan ng kanyang anak, kailangan niyang basagin ang tiwala nito. Tahimik siyang tumayo. Inilagay ang tiles pabalik sa pwesto nito at lumabas ng kwarto. Hindi siya bumalik sa sala, hindi rin sa kanilang silid. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Sa ilalim ng liwanag ng isang poste ng ilaw sa kalye, binuksan niya ang unang pahina.
Ang sulat ni kamay ni Liwayway ay malinis at maingat, ngunit may isang panginginig sa bawat letra. Hindi ito isang ordinaryong talaarawan na puno ng mga kwento tungkol sa mga kaibigan o pangarap. Ito ay isang listahan, isang talaan ng mga batas. Rule na 1. Bawal mag-iwan ng kahit isang patak ng tubig sa sahig. Rule on 2. Ang mga kubyertos ay dapat nakaayos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Rule 3. Bawal magsalita sa hapagkainan. Bawat pangungusap ay isang suntok sa sikmura ni Bagwis. Patuloy siya sa pagbabasa. Bawat pahina ay mas masakit kaysa sa nauna. Nabasa niya ang tungkol sa mga parusang walang salita. Ang pagpapatayo sa kanya sa isang sulok ng 1 oras dahil lang sa isang maliit na lukot sa kanyang damit. Ang pagpilit sa kanyang linisin muli ang buong banyo dahil sa isang hibla ng buhok na naiwan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ito ang mundo ng kanyang anak kapag wala siya. Isang malamig, tahimik, at walang awa na bilangguan. Isang mundo kung saan ang pagiging isang bata ay isang krimen. At pagkatapos ay dumating siya sa pahina na nagpabagsak sa kanyang buong mundo. October 12, kinuha ni Tita Dalisay ang kahon ni Mama. Sabi niya basura lang daw iyon. Nandoon ang litrato ni Mama. Sabi niya, kailangan kong kalimutan ang nakaraan. Ngayon, sinusubukan kong alalahanin ang mukha ni Mama, pero unti-unti na itong nabubura sa isip ko. Isang hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Bagwis, isang tunog ng purong pighati. Hindi niya napigilan. Niyakap niya ang manibela at umiyak. Umiyak siya para sa kanyang anak, para sa kalungkutan at takot na tiniis nito ng mag-isa. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang pagkabulag at kapabayaan. Umiyak siya para sa kanyang yumaong asawa na ang alaala ay pilit na binubura sa loob ng sarili nitong tahanan. Nang maubos na ang kanyang mga luha, isang bagong emosyon ang pumalit. Galit. Isang malamig. Nagnininingas na galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang muli niyang hinawakan ang talaarawan. Binuklat niya ito hanggang sa mga huhuling pahina. Ang kanyang puso ay puno ng bigat. At habang ginagawa niya iyon, isang bagay ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina at lumapag sa kanyang hita. Hindi ito isang papel. Ito ay mas makapal at naninilaw na sa katagalan. Dahan-dahan, kinuha niya ito. Isang lumang litrato. Ang litrato ay naninilaw na sa mga gilid. Isang patunay ng mga taon na lumipas. Ngunit ang imahe ay malinaw pa rin. Kasing linaw ng alaala ni Bagwis, si Amra, ang kanyang yumaong asawa. Nakaupo ito sa isang picnic blanket. Ang mahaba nitong buhok ay nililipad ng hangin. Ang kanyang nangiti, ang ngiti na yon na kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw, ay nakatutok sa kung sino man ang kumukuha ng litrato. Siya. Naaalala niya ang araw na yon. Isang linggo ng hapon sa isang parke. Bago pa man dumating ang sakit, bago pa man gumuho ang kanilang mundo. Sa kanyang kamay, hawak ni Amara ang isang sandwich na maingat na binalot sa puting papel. Isang mainit na pamilyaridad ang bumalot sa puso ni Bagwis na agad sinundan ng isang matalim na kirot ng pangungulila. Ito ang babaeng minahal niya nang higit sa lahat, ang ina ng kanyang anak. Ang babaeng pilit na binubura ni Dalisay. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabaligtad niya ang litrato. At doon, sa likod, nakasulat sa isang pamilyar at eleganteng sulat kamay ay ilang mga salita. Ang tinta ay medyo kumupas na, ngunit nababasa pa rin ng malinaw. Recipe para sa ating espesyal na kanlong ng araw sandwich. Puno ng pagmamahal para sa aking 2 sinag ng araw. Amara kanlong ng araw, ang kanlungan ng araw. Iyon ang tawag nila sa paboritong sandwich ni Liwayway. Isang simpleng sandwich na may keso, manok, at isang lihim na sangkap
na tanging si Amara lang ang nakakaalam. Ang sandwich na yon ay hindi lang pagkain. Ito ay isang yakap, isang simbolo ng pagmamahal at kaligayahan ng pamilya nila noon. Napapikit si Bagwis. Ang bigat ng lahat ng ito ay bumabagsak sa kanya. Ang litratong ito, ang recipe na ito dapat ang nasa loob ng kahon. Ang kahon na itinapon ni Dalisay. Ang kahon na tinawag niyang basura. Muli niyang binuksan ang talaarawan ni Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay nagmamadaling bumalik sa pahinang yon. Binasa niya muli ang mga salitang isinulat ng kanyang anak. At sa pagkakataong ito, ang bawat letra ay parang isang nagbabagang bakal na tumutusok sa kanyang puso. Sinusubukan kong alalahanin ang mukha ni Mama, pero unti-unti na itong nabubura sa isip ko. At biglang, lahat ay nagkaroon ng katuturan. Hindi lang ito isang kaso ng isang madrasta na masyadong mahigpit. Hindi lang ito tungkol sa obsesyon sa kalinisan. Mas malalim, mas madilim, mas masama. Naalala niya ang bawat pagkakataon na sinubukan niyang buksan ang usapan tungkol kay Amara. Kung paano laging mabilis na iniiba ni Dalisay ang usapan. Naalala niya kung paanong ang lahat ng litrato ni Amara ay dahan-dahang nawala sa mga estante at napalitan ng mga bagong litrato nilang tatlo. Naalala niya ang kahon ng mga alaala na itinuring na kalat. Hindi lang ito pagmamalupit dahil sa galit o pagkadismaya. Ito ay isang sistematikong pag-atake. Isang tahimik, kalkulado at walang awang kampanya para burahin si Amara mula sa kanilang buhay, mula sa alaala ng sarili nitong anak. Ginagawa ni Dalisay na isang multo ang kanyang yumaong asawa sa sarili nitong pamamahay. Ang pighati sa dibdib ni Bagwis ay biglang nagbago. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay natuyo. Ang init ng kalungkutan ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang kalungkutan ay naging galit. Isang galit na hindi maingay at marahas, kundi isang kalmado, nakakapasong galit na mas mapanganib. Tinitigan niya ang dalawang ebidensya sa kanyang kamay. Ang talaarawan na puno ng mga lihim na luha ng kanyang anak at ang litrato na patunay ng isang pagmamahal na pilit na winawasak. Ito ang katotohanan at ang katotohanan ito ay nangangailangan ng isang pagtutuos. Dahan-dahan, isinara niya ang talaarawan. Maingat niyang inilagay ang litrato sa loob nito na parang isang sagradong bagay. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan, ngunit ang tunog ng pagsara nito ay hindi malakas. Ito ay kontrolado. Puno ng isang nakakatakot na layunin. Naglakad siya pabalik sa bahay. Ang tahanan na dati simbolo ng kapayapaan para sa kanya ay ngayon tila isang crime scene. Bawat malinis na sahig, bawat nakaayos na muebles ay tila isang panunuya sa pagdurusa na nagaganap sa loob ng mga pader nito. Hindi siya huminto sa sala. Nagtuloy-tuloy siya sa pasilyo. Ang kanyang mga yabak ay mabigat at tiyak. Ang bawat hakbang ay isang pangako. Isang pangako sa kanyang anak at isang pangako sa alaala ng kanyang asawa. Huminto siya sa tapat ng pinto ng kanilang kwarto. Ang kwarto kung saan natutulog ang babaeng nagsinungaling sa kanya. Nanakit sa kanyang anak at lumapas tangan sa kanyang nakaraan. Nakatayo siya roon sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay umumbok. Ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa gilid ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang bagsik. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang seradura. Malamig ito, tulad ng yelo sa kanyang puso. Humugot siya ng isang malalim, nanginginig na hininga. Inihahanda ang sarili para sa bagyong malapit nang magsimula. Isang sigaw ang gumising kay Liwayway. Hindi ito isang sigaw mula sa isang masamang panaginip na madalas dumalaw sa kanya. Ito ay totoo, malakas, at nagmumula sa labas ng kanyang kwarto.
Bumabasag ito sa sagradong katahimikan ng gabi, isang tunog na napakadayuhan sa loob ng bahay na ito na sa isang iglap, inakala ni Liwayway na guguho na ang mundo. Napabalikwas siya ng bangon. Ang puso niya'y tumitibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Nakinig siya, ang buong katawan ay nanigas sa takot. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, Dalisay? Ang boses na yon na sumisigaw, ay boses ng kanyang papa. Hindi pa niya narinig na sumigaw ang kanyang ama. Kailanman. Ang boses ni Bagwis ay laging puno ng init, ng tawanan, ng pagmamahal. Ngayon, ito ay mababa, nanginginig sa galit, at puno ng isang bagsik na hindi niya kailanman inakalang posible. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama. Walang sapin sa paa, gumapang siya sa sahig na parang isang takot na hayop patungo sa pinto. Isiniksik niya ang sarili sa malamig na kahoy. Ang kanyang tainga ay nakadikit dito. Desperadong sinusubukang intindihin ang nangyayari sa kabilang silid. Mahal, ano bang sinasabi mo? Ito ang boses ni Dalisay, ngunit may kakaiba rito. Ang karaniwang lamig at kontrol ay napalitan ng isang pilit na kalmado, isang manipis na yelong, malapit ng mabasag. Hinaan mo ang boses mo, baka magising si Liwayway. Isang mapait at sarkastikong tawa ang naririnig ni Liwayway mula sa kanyang ama. Huwag mo siyang isali dito. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa kanya. Isang malakas na kalabog ang sumunod na parang isang bagay na ibinato ng malakas sa kama. Napapikit ng mariin si Liwayway, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, ang kanyang talaarawan, ang litrato. Alam na niya, alam na ni Papa ang lahat. Anong ginawa ko? Narinig niyang sagot ni Dalisay. At sa pagkakataong ito, ang boses nito ay tumataas na, nanginginig sa depensa. Inaalagaan ko siya. Minamahal ko siya. Binibigyan ko siya ng disiplina para lumaki siyang maayos na tao. Para hindi siya lumaking magulo. Disiplina. Ang boses ni Bagwis ay umalingaw-ngaw, puno ng di makapaniwalang galit. Tinawag mong disiplina ang pagpapatayo sa kanya sa sulok ng ilang oras dahil sa isang lukot sa damit? Disiplina ba ang pagbilang ng bawat butil ng kanin na nahuhulog sa sahig? Ito ba ang pagmamahal, Dalisay? Narinig ni Liwayway ang marahas na paglipat ng mga pahina. Basahin mo. Basahin mo ang isinulat ng sarili mong pinalalaking maayos na tao. Bawat pahina, puno ng takot, puno ng luha. Hindi ito pagmamahal, Dalisay. Ito ay torture. Sandaling katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat pa kaysa dati. Si Liwayway ay halos hindi na humihinga. At ito, narinig ni Liwayway ang boses ng kanyang ama. At sa pagkakataong ito, nawala ang init ng galit at napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas nakakakilabot, isang malalim na pagkasuklam. Ang pagtapon mo sa mga alaala ng kanyang ina, ang pagsubok mong burahin si Amara sa bahay na ito. Anong tawag mo dyan? Pag-aalaga? Amara, ang pangalan ng kanyang ina. Halos hindi na niya ito naririnig sa bahay na ito. Ang pagkakabigkas nito mula sa kanyang ama ay parang isang kulog sa loob ng kwarto, isang pangalang sagrado at ipinagbabawal na ngayon ay binibigkas bilang sandata. Sa sandaling iyon, isang bagay ang tuluyang nabasag kay Dalisay. Ang pilit na pagpipigil ay sumabog. Hindi mo naiintindihan. Napatalon si Liwayway sa gulat. Ito ay isang sigaw na basag at puno ng pait. Isang tunog na hindi pa naririnig ni Liwayway mula sa kanyang madrasta. Hindi mo alam kung saan ako nanggaling. Nagsimulang magsalita si Dalisay ng mabilis. Ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol sa pagitan ng mga hikbi ng galit at desperasyon. Lumaki ako sa dumi, sa isang bahay na amoy basura, amoy alak,
at gulo. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para lang makahanap ng isang malinis na espasyo na matutulugan. Ayokong maranasan ni Liwayway yon. Ayoko. Nakatayo si Liwayway sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ito ang babaeng kinatatakutan niya. Ang babaeng perpekto at walang emosyon na ngayon ay nagiging isang halimaw ng pighati sa kabilang pinto. Tinuturuan ko siyang maging malinis, maging perpekto, para hindi siya maging katulad ko, para hindi siya pandirihan ng mundo tulad ng pagpandiri sa akin noon. Ganoon ko siya kamahal, bagwis. Nililinis ko ang mundo para sa kanya. Sa unang pagkakataon, habang nakikinig sa mga sigaw na yon, nakaramdam si Liwayway ng isang bagay maliban sa takot. Nakaramdam siya ng matinding kalituhan, ang lahat ng patakaran, ang lahat ng parusa. Nagmula pala sa isang lugar na puno ng sakit at trauma ng nakaraan ni Dalisay. Hindi pala ito dahil masama siyang bata. Hindi pala ito dahil may mali sa kanya. Ngunit ang pag-unawang yon ay agad na natabunan ng boses ng kanyang ama. Kalmado ngunit matigas na parang bato. Isang hatol. Ang sarili mong demonyo. Ipinapasa mo sa anak ko. Ang mga sugat mo, sa kanya mo ipinapatahi ng sapilitan. Hindi pagmamahal yan, Dalisay. Karahasan yan. Isang mahabang mabigat na katahimikan ang bumagsak. Parang huminto ang oras. Pagkatapos, nagsalita muli si Bagwis. Ang kanyang boses ay walang galit, walang awa. Tanging isang pinal na desisyon na hindi na mababali. Umalis ka sa pamamahay ko. Ang mga salita ay parang isang sentensya ng kamatayan. Bawat isa ay tumagos sa pinto at tumama kay Liwayway na parang isang sampal. Umalis ka. Ulit ni Bagwis, mas mariin, mas madiin. Ngayon din. Hindi na gumalaw si Liwayway mula sa pagkakasandal sa pinto. Narinig niya ang lahat. Ang mga yapak na nagmamadali. Ang pagbukas at pagsara ng mga drawer. Ang tunog ng zipper ng isang maleta. Walang sigawan, walang iyakan. Tanging ang mga mekanikal na tunog ng isang pag-alis. Ang bawat tunog ay isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng pamilyang minsan niyang inakalang buo. Pagkaraan ng ilang minuto, na tila isang kawalang hanggan, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at bahagyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Dalisay na nakatayo sa may pinto ng sala. Hawak ang isang itim na maleta. Ang kanyang buhok na laging perpektong nakapusod ay may ilang hibla na nakawala. Ang kanyang mukha ay maputla at walang ekspresyon. Hindi ang malamig na maskara ng kontrol, kundi ang blangkong mukha ng pagkatalo. Naglakad si Dalisay patungo sa pinto. Dumaan ito sa tapat ng siwang ng pinto ng kwarto ni Liwayway. Sa isang iglap, ang kanilang mga mata ay muntik nang magtagpo, ngunit hindi lumingon si Dalisay. Ang kanyang tingin ay diretso, nakatuon sa daan palabas, na para bang si Liwayway ay isa na lamang sa mga muebles na iiwanan niya. At pagkatapos, umalis na ito. Ang pagklik ng pinto sa pagsara ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog ng pinalidad. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit iba na ito ngayon. Hindi na ito ang katahimikang ipinapataw na mamama ng mga patakaran ni Dalisay na puno ng tensyon at takot. Ito ay isang bagong uri ng katahimikan, isang katahimikang malawak, walang laman, at nakakabingi. Isang katahimikan na sumisigaw sa kawalan. Lumabas si Liwayway ng kanyang kwarto. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng sala. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Ang mga balikat nito ay nakakuba sa bigat ng mga nangyari. Hindi sila nagsalita. Maya-maya, naupo si Bagwis sa isang dulo ng mahabang hapagkainan. Dahan-dahan na parang sa isang panaginip, lumakad si Liwayway at naupo sa kabilang dulo.
Ang mesang dati lugar ng mga ritual ng takot ay ngayon naging isang malawak na disyerto sa pagitan nilang dalawa. Tinitigan ni Liwayway ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi niya kayang tumingin sa kanyang ama. Isang nakakapasong damdamin ang gumagapang sa kanyang dibdib. Isang damdaming mas masahol pa sa takot. Pagkakasala. Kasalanan ko ito. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung hindi ako nagsulat sa talaarawan, kung naging mas maingat lang ako, kung hindi natuklasan ni Papa, hindi sana aalis si Tita Dalisay, hindi sana magagalit si Papa, hindi sana masisira ang lahat. Sa isipan ng isang bata, ang lohika ay simple at brutal. Ang kanyang katotohanan ang naging sanhi ng pagguho ng kanilang mundo. Tumingin siya sa kanyang ama. Mukha itong tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Nakatingin lang ito sa mesa, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi ito ang kanyang masayahing papa. Ito ay isang estranghero na puno ng kalungkutan. At kasalanan niya rin iyon. Hindi na niya kinaya. Tumayo siya at walang salitang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Pagpasok niya, ang perpektong kaayusan ng silid ay tila isang panunuya. Ang kama na walang gusot, ang mga librong nakaayos ayon sa kulay, ang sahig na walang alikabok. Ito ang bilangguan na pinapangarap niyang takasan. Ngayon, malaya na siya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay mas nakakulong siya kaysa dati? Ang kalayaan na ito ay mabigat, nakakatakot. Dati, alam niya ang mga patakaran. Alam niya kung paano mabuhay para maiwasan ang gulo. Ngayon, wala nang mga patakaran, wala nang direksyon, tanging ang malawak na kawalan at ang bigat ng kanyang kasalanan. Napahilig siya sa pader at dahan-dahang dumaos-dos paupo sa sahig. Doon, sa sulok ng kanyang malinis na selda, niyakap niya ang kanyang mga tuhod. At sa unang pagkakataon, hindi na niya pinigilan. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, isang malakas, basag na paghikbi na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang tunog na matagal nang nakakulong sa loob niya. Umiyak siya para sa pamilyang nawala, para sa kalayaang hindi niya alam kung paano haharapin, at para sa bigat ng pagiging sanhi ng lahat ng ito. Maya-maya, may narinig siyang isang mahinang katok sa pinto. Napahinto siya sa pag-iyak, pinipigil ang kanyang paghinga. Ang katok ay hindi malakas. Ito ay magalang, nag-aalangan. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang ama, garalgal at puno ng pighati, mula sa kabilang panig ng pinto. Anak! Hindi siya nagsalita. Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga. Hindi ko bubuksan ang pinto. Gusto ko lang. Huminto ito na para bang hinahanap ang tamang mga salita. Gusto ko lang humingi ng tawad. Napakunot ang noo ni Liwayway. Bakit si Papa ang humihingi ng tawad? Dapat noon ko pa nalaman. Dapat nandito ako para protektahan ka. Ang boses ng kanyang ama ay nabasag sa huling salita. Patawarin mo si Papa, anak. Hindi pa rin sumagot si Liwayway. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ng kanyang ama ay hindi nakabawas sa bigat na nararamdaman niya. Sa halip, parang mas lalo pa itong dumagan. Narinig niya ang mga yabag ng kanyang ama na papalayo. Muli, mag-isa na lang siya. Nakatitig siya sa kawalan. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kalayaan ay dumating na. Ngunit hindi ito ang bukang liwayway na inaasahan niya. Ito ay isang mahaba, madilim na gabi, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya alam kung paano haharapin ang pagsikat ng araw bukas. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang mahabang panaginip na malabo. Ang bahay, na dating pinaghaharian ng isang nakakabinging katahimikan ng takot, ay ngayon napuno ng isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikan na nagmula
sa kalungkutan at kawalan ng katiyakan. Si Bagwis ay hindi pumasok sa trabaho. Nag-file siya ng isang mahabang leave. Ang buong mundo nila ngayon ay umiikot lamang sa loob ng mga pader ng bahay na yon. Sinubukan ni Bagwis. Talagang sinubukan niya. Sinubukan niyang magluto. Isang umaga, ginising si Liwayway ng amoy ng sunog na sinaing. Nakita niya ang kanyang ama sa kusina, napapaligiran ng usok na may hawak na sandok at isang itsurang puno ng pagkabigo. Sinubukan nitong ngumiti. Sinubukan kong gumawa ng sinangag, prinsesa. Kinain ni Liwayway ang tutong na kanin ng walang reklamo. Sinubukan niyang linisin ang bahay. Nakikita siya ni Liwayway na nagpupunas ng mga bintana, naglalaban ng mga damit, sinusubukang panatilihin ang kaayusan. Ngunit ang kanyang mga galaw ay alanganin. Hindi katulad ng perpektong kahusayan ni Dalisay. Ang bahay ay nagsimulang magkaroon ng kaunting gulo. Isang tasa na naiwan sa mesa, isang unan na wala sa lugar. At sa bawat munting imperpeksyon, nakakaramdam si Liwayway ng isang kakaibang kirot, isang halo ng ginhawa at pagkakasala. Higit sa lahat, sinubukan niyang kausapin si Liwayway. "Kamusta ang araw mo sa school, anak?" Tanong niya tuwing hapunan. "Okay lang po," sagot ni Liwayway. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato. May kailangan ka ba?" Umiling lang si Liwayway. Ang pader sa pagitan nila ay naroon pa rin, hindi gawa sa takot, kundi sa isang bagay na mas komplikado. Si Liwayway, sa kanyang murang isipan, ay hindi pa rin maiwasang sisihin ang sarili. Para sa kanya, ang bawat hirap ng kanyang ama sa pag-aasikaso sa bahay ay isang paalala ng kanyang kasalanan. At si Bagwis naman, sa bawat sagot na walang buhay ng kanyang anak, ay lalong nararamdaman ang bigat ng kanyang sariling pagkukulang. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa dating kwarto nila ni Dalisay, nakita ni Bagwis ang talaarawan ni Liwayway at ang litrato ni Amara sa ibabaw ng kanyang mesa, kung saan niya ito iniwan. Kinuha niya ang litrato, tinitigan niya ang nangiti ng kanyang yumaong asawa, at pagkatapos ay ang recipe sa likod nito. Kanlong ng araw. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang desperado, ngunit puno ng pag-asang ideya. Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Liwayway sa paaralan, nagpunta si Bagwis sa grocery. Binili niya ang lahat ng sangkap na nakasulat sa likod ng litrato. Bumalik siya sa bahay at pumasok sa kusina, ang teritoryo na dati kay Dalisay. Sa una, ito ay isang sakuna. Ang manok ay hindi pantay ang pagkaluto. Ang keso ay masyadong natunaw, ngunit hindi siya sumuko. Inulit niya at inulit pa. Ang kusina ay napuno ng amoy ng pagmamahal at maraming pagsubok. Sa bawat paggawa niya ng sandwich, hindi niya lang sinusunod ang isang recipe. Binubuhay niya ang isang alaala. Naaalala niya ang tawa ni Amara, ang init ng mga yakap nito, ang paraan kung paano nito ginagawang espesyal ang pinakasimpleng mga bagay. Nang sunduin niya si Liwayway ng hapong iyon, wala siyang sinabi. Ang bahay ay malinis na at ang kusina ay wala ng bakas ng kanyang mga pinaghirapan. Nag-aalangan si Liwayway na pumasok sa kusina. Ngunit may isang pamilyar na amoy sa hangin. Isang amoy na matagal na niyang hindi naamoy. Isang amoy na mula sa isang malayong, maligayang nakaraan. Sa gitna ng hapagkainan, may isang plato. At sa plato na yon, may isang sandwich na perpektong hiniwa sa gitna. Nakatayo si Bagwis sa gilid, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, ang kanyang mukha ay puno ng kaba. "Naaalala mo pa ba?" tanong niya. Ang boses ay mahina. Hindi makapagsalita si Liwayway. Lumapit siya sa mesa. Tinitigan niya ang sandwich, ang pagkakayari, ang amoy. "Ito yon. Sinubukan kong gayahin," sabi ni Bagwis. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. "Hindi siguro kasing sarap ng gawa ng mama mo. Pero
Dahan-dahang umupo si Liwayway. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot niya ang kalahati ng sandwich. Dinala niya ito sa kanyang ilong at sinamyo. Ang amoy ng tinunaw na keso, ng manok, at ng isang bagay na pamilyar at matamis. Ang lihim na sangkap. Pagkatapos, kumagat siya. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang lasa ng pagmamahal, ng kaligtasan, ng isang panahong walang takot, ay bumaha sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya napigilan. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, sinundan ng isa pa. Ngunit ang mga luhang ito ay iba. Hindi ito luha ng lungkot, o takot, o pagkakasala. Ito ay luha ng pasasalamat, ng pag-alala, ng paglaya. Mabilis na lumapit si Bagwis. Hindi ba masarap? Okay lang anak, ako. Umiling si Liwayway, puno ang kanyang bibig. Masarap po, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Masarap po, Papa. Katulad na katulad po. Iyon lang ang kailangan ni Bagwis. Umupo siya sa tapat niya at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang mga luha sa mga mata ng kanyang ama. Hindi sila nagsalita. Kumain lang sila ng sandwich sa gitna ng isang katahimikang hindi na mabigat, kundi puno ng isang ibinahaging pag-unawa. Nang matapos sila at ang plato ay wala ng laman, tumingin si Bagwis sa kanyang anak. Liwayway? Sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit malambing. Gusto kong malaman mo na walang anumang nangyari dito, ang kasalanan mo. Narinig mo ba ako? Wala. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang mga mata ay namumugto pa. Tumango siya. At gusto kong humingi ng tulong para sa ating dalawa. Pagpapatuloy ni Bagwis. May mga sugat na hindi kayang gamutin ng sandwich lang. May kilala akong isang tao, isang doktor, na pwedeng makatulong sa atin na mag-usap para gumaling tayo. Pareho. Isang therapist, isang profesional. Tinitigan ni Liwayway ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang ang kanyang masayang papa o ang malungkot na estranghero. Nakita niya si Bagwis, isang taong nasaktan, nagsisisi, ngunit buo ang determinasyon na ayusin ang lahat. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway ang isang tunay na kislap ng pag-asa. Hindi ang kalayaang nakakatakot, kundi isang bukang liwayway na may kasamang gabay. Dahan-dahan, tumango siya. Sige po, Papa. 10 taon. Sa loob ng 10 taon, ang isang maliit na binhi ng pag-asa ay maaaring maging isang matatag na puno. Ang isang basag na puso ay maaaring matutong tumibok muli ng buo. At ang isang batang babae na natutong magtago sa dilim ay maaaring matutong sumayaw sa ilalim ng sikat ng araw. Nakatayo si Liwayway Santos sa harap ng isang lecture hall na puno ng mga estudyante ng psikolohiya. Ang dating payat na batang babae ay isa ng kahanga-hangang dalaga. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Ang kanyang boses, na dati isang mahinang bulong, ay ngayon malinaw, kalmado at puno ng awtoridad habang nagsasalita siya. At kaya mahalagang tandaan, sabi niya, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat mukha sa audience na ang trauma sa pagkabata ay hindi palaging nagmumula sa sigaw o pisikal na pananakit. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay inuukit ng katahimikan, ng mga patakarang hindi nasusulat, ng pagmamahal na may kondisyon. Ang invisible scars na ito ang madalas na pinakamahirap paghilumin dahil kailangan mo munang kumbinsihin ang sarili mo na totoo ang sakit na nararamdaman mo. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Mrs. Santos, paano po natin matutulungan ng isang tao na ayaw maniwala na biktima sila? Yung mga taong sinasabi na, okay lang ako kahit halata namang hindi. Isang maliit. Maalam na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Hindi natin sila mapipilit, sagot niya.
Ang tanging magagawa natin ay ang lumikha ng isang ligtas na espasyo, isang lugar kung saan alam nilang hindi sila huhusgahan kapag handa na silang magsalita. Minsan, ang unang hakbang sa paghilom ay hindi isang malaking pag-amin, kundi isang simpleng sandwich na inialay ng may pagmamahal. Isang tanong na, "Kamusta ka?" na talagang naghihintay ng sagot. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, pinalibutan siya ng kanyang mga kaklase. Pinupuri ang kanyang talino. Magalang siyang ngumiti at sumagot sa kanilang mga tanong. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasa labas na ng hall, kung saan isang pamilyar na figura ang naghihintay. "Papa!" Lumingon si Bagwis. Ang kanyang buhok ay may mga puti na ngayon sa gilid, ngunit ang kanyang mga ngiti ay kasing init pa rin ng dati. "Galing mo, prinsesa, gaya ng dati. Narinig mo ba?" "Siyempre, bawat salita." Sabi niya. Inaakbayan si Liwayway habang naglalakad sila palabas ng unibersidad. "Proud na proud si Papa sa'yo." Ang kanilang relasyon ay hindi na isang relasyon ng isang tagapagligtas at isang biktima. Sila ay naging magkaibigan, magkakampi. Ang dating malawak na hapagkainan ay ngayon naging lugar ng kanilang tawanan tuwing gabi. Ang kusina, na dating teritoryo ng takot, ay naging kanilang paboritong lugar. "Ano ang lulutuin natin mamaya?" tanong ni Liwayway habang nasa sasakyan sila pauwi. "Ako nang bahala sa adobo," sabi ni Bagwis. "Pero ikaw pa rin sa kanin. Laging sunog ang sinaing ko." Nagtawanan sila. Ang mga simpleng sandaling ito, ang pag-aasar, ang pagpaplano ng hapunan, ay mga biyayang hindi nila kailanman ipinagsawalang bahala. Ang bawat araw na puno ng normalidad ay isang tagumpay. Ang araw ng kanyang pagtatapos ay dumating. Habang nakaupo si Liwayway kasama ng libu-libong iba pang mga estudyante, suot ang kanyang itim na toga. Isa lang ang hinahanap ng kanyang mga mata sa dagat ng mga magulang sa audience. At nakita niya ito, si Bagwis, nakatayo, hindi nakaupo. Hawak ang isang lumang kamera at sa kanyang mukha may isang ekspresyon ng purong pagmamalaki na nagpabasa sa mga mata nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, itinaas ni Bagwis ang kanyang dalawang hinlalaki at ngumiti. Sa ngiting iyon, nakita ni Liwayway ang lahat ng sakripisyo, lahat ng pagmamahal, lahat ng pag-asa na ibinuhos nito para marating niya ang araw na yon. Liwayway Amara Santos, Bachelor of Science in Psychology, cum laude. Nang tawagin ang kanyang pangalan, lumakad siya sa entablado na may ngiti sa labi. Ang bigat ng diploma sa kanyang kamay ay hindi lamang bigat ng papel at tinta. Ito ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ng lahat ng luhang kanyang iniyak, at ng lahat ng laban na kanyang ipinanalo. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng maraming yakap at pagbati, hinanap niya agad ang kanyang ama. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Nagawa natin, Papa." Bulong niya sa balikat nito. Hinalikan ni Bagwis ang kanyang noo. "Hindi, anak," sabi nito. Ang boses ay garalgal sa emosyon. "Ikaw ang gumawa nito. Tinayo mo ang sarili mong bukang liwayway." Makalipas ang ilang araw, ang excitement ng graduation ay humupa na at napalitan ng isang mapayapang katahimikan sa kanilang bahay. Isang umaga, habang nagkakape sila sa beranda, dumating ang kartero. Kinuha ni Liwayway ang mga sulat. Karamihan ay mga karaniwang bayarin at mga junk mail. Ngunit may isang sobre na kakaiba. Mula ito sa isang malayong probinsya at ang sulat kamay sa labas ay luma at nanginginig. Nagmula ito sa isang tita Elena niya, isang malayong pinsan ng kanyang ama na halos hindi na niya nakikita. "Galing kay tita Elena mo," sabi niya kay Bagwis habang umuupo. "Talaga? Kumusta na raw siya?" Binuksan ni Liwayway ang sobre. Ang sulat sa loob ay maikli lamang, puno ng mga pangangamusta at balita tungkol sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya. Binabasa niya ito ng malakas hanggang sa dumating siya sa huling talata. Huminto siya.
Anak, anong sabi? Tanong ni Bagwis. Dahan-dahang binasa ni Liwayway ang mga salita. Bawat isa ay tila mas bumibigat. Nga pala Bagwis, naisip ko lang na baka gusto mong malaman. Naaawa kasi ako sa kalagayan niya. Nakatira na pala dito sa isang maliit na home for the aged sa kabilang bayan si Dalisay Reyes. Matanda na, palaging may sakit at walang dumadalaw. Mag-isa lang daw palagi. Baka sakaling gusto mong ipagdasal. Ang pangalan, Dalisay, isang pangalan na hindi na nila binanggit sa loob ng 10 taon, isang multo mula sa nakaraan na matagal na nilang ibinaon. Ibinaling ni Liwayway ang sulat sa mesa. Ang tasa ng kape sa kanyang harapan ay biglang parang lumamig. Tumingin siya sa malayo, sa maliwanag na sikat ng araw. Ang kapayapaan na kanyang pinaghirapang buuin sa loob ng isang dekada ay biglang nag-ambala ng isang anino mula sa nakaraan. Matanda na, may sakit, mag-isa. At ang mga salita sa sulat ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan ni Liwayway at Bagwis. Matagal pagkatapos itong basahin. Matanda na, may sakit, mag-isa. Ang 3 pariralang yon ay bumuo ng isang imahe sa isipan ni Liwayway, isang imahe na ibang-iba sa Dalisay na kanyang naaalala. Ang Dalisay na kilala niya ay malakas, kontrolado, walang kapintasan. Ang babae sa sulat ay tila isang estranghero. Sa mga sumunod na araw, ang balitang iyon ay naging isang maliit na tinik sa kanyang isipan. Sa araw, abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga papeles para sa graduate school. Ngunit sa gabi, kapag ang bahay ay tahimik na, ang imahe ng isang matandang Dalisay na nag-iisa sa isang silid ay bumabalik. At kasama nito, ang lahat ng mga lumang damdamin, ang takot, ang galit, ang awa. Oo, awa. At iyon ang pinakagumugulo sa kanya. Paano niya kaaawaan ang babaeng naging sanhi ng napakaraming sakit? Isang gabi, habang naghuhugas sila ng pinggan, hindi na niya natiis. Papa, sabi niya, hindi tumitingin dito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga bula ng sabon. Iniisip ko siya. Hindi niya kailangang sabihin ang pangalan. Alam na ni Bagwis. Pinatay nito ang gripo at sumandal sa counter. Naghihintay. Hindi ko alam kung bakit. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang boses ay mahina. Dapat galit ako. Pero naaawa ako. At dahil naaawa ako, nagagalit ako sa sarili ko. Tumingin si Bagwis sa kanyang anak. 10 taon ng therapy, ng pag-uusap, ang naghanda sa kanila para sa sandaling ito. Hindi masamang makaramdam ng awa, anak. Sabi niya nang may kahinahunan. Ipinapakita lang niyan na ang puso mo ay buo, na ang mga sugat ay naghilom na. Pero anong gagawin ko sa awa na ito pa? Tanong niya. Sa wakas ay tumingin sa ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Hindi ito mapakali. Para siyang isang bagay na kailangan kong tapusin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, nagsalita si Bagwis. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Noong bata ka, ang kailangan mo ay ang lumayo sa kanya para gumaling. Baka ngayon, baka ang kailangan mo ay ang bumalik, hindi para sa kanya, kundi para tapusin ang kwento sa sarili mong mga termino. Hindi siya nagbigay ng payo. Hindi niya sinabing, puntahan mo o huwag. Ibinigay niya lang ang pagpipilian. Ang desisyon ay dapat manggaling kay Liwayway. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Liwayway. Nagpunta siya sa kusina at binuksan ang ref. Sa loob, nakakita siya ng tira-tirang adobong manok at keso. Walang kamalay-malay, nagsimula siyang maghanda. Kumuha siya ng tinapay, pinainit niya ang manok. Hinimay, kumuha siya ng keso. At habang ginagawa niya iyon, bumalik sa kanya ang isang alaala. Hindi na isang masakit na alaala,
kundi isang malinaw at payapang larawan. Ang nangiti ng kanyang ina, ang sulat kamay sa likod ng litrato, kanlong ng araw. Kinabukasan, gumising siya ng may desisyon. Hindi siya nagpaalam sa kanyang ama. Nag-iwan lang siya ng isang note sa mesa ng kusina. May kailangan lang po akong gawin. Babalik din po ako. Mahal kita pa. Nagmaneho siya papunta sa palengke. Bumili siya ng mga sariwang sangkap. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay, sa kusina na dati pinagmumulan ng kanyang takot. Ngayon, ito ay kanyang santuwaryo. Maingat, halos seremonyal. Sinunod niya ang recipe mula sa kanyang memorya. Ang bawat hiwa ng manok, ang bawat pagbudbod ng keso, ang bawat pagpahid ng mayonesa, lahat ay ginawa niya ng may layunin. Hindi ito paghahanda lamang ng pagkain. Ito ay isang paghahanda ng kaluluwa. Habang ginagawa niya ang sandwich, inaalala niya ang batang si Liwayway, ang kanyang takot, ang kanyang kalungkutan. At sa bawat sangkap na kanyang inilalagay, tinatakpan niya ang mga lumang sugat ng pag-unawa at kapatawaran. Nang matapos, maingat niyang binalot ang sandwich sa puting papel tulad ng ginagawa ng kanyang ina. Inilagay niya ito sa isang maliit na paper bag. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Inilagay niya ang address ng home for the aged sa kanyang GPS. 2 oras na biyahe. Habang nagmamaneho siya sa highway, ang tanawin ay nagbabago mula sa magulong syudad patungo sa tahimik na mga bukirin ng probinsya. Ang kanyang puso ay kalmado sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Wala ng galit, wala ng takot. Tanging isang tahimik na determinasyon. Alam niya kung bakit niya ito ginagawa. Hindi para kay Dalisay, hindi para patawarin ang mga kasalanan nito. Ginagawa niya ito para sa batang babae na umiyak nang walang tunog sa kanyang kwarto. Ginagawa niya ito para palayain ang huling anino na nakakapit pa rin sa kanyang puso. Sa wakas, narating niya ang isang maliit, simpleng gusali na napapaligiran ng isang hardin. St. Jude's Home for the Aged. Pumarada siya sa labas ng gate. Pinatay niya ang makina. Nakatitig siya sa gusali. Sa loob niyan ay ang babaeng humubog sa kanyang nakaraan sa paraang pinakamasakit. Ang huling pagsubok. Hinawakan niya ang paper bag sa passenger seat. Malamig na ito, ngunit alam niyang ang init sa loob nito ay hindi nagmumula sa temperatura. Huminga siya ng malalim, isang hiningang nagmula sa 10 taong paghihilom. Pagkatapos, kinuha niya ang paper bag, lumabas ng sasakyan, at naglakad patungo sa pinto. Tumigil siya sa harap nito, itinaas ang kanyang kamay, at kumatok. Isang madre na may mabait na muka ang nagbukas ng pinto. Ngumiti ito kay Liwayway. "Magandang hapon, Hija. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" "Nandito po ako para bisitahin ang isa sa inyong mga residente." Sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang pangalan niya po ay Dalisay Reyes. Ang nangiti ng madre ay bahagyang lumungkot. Si Nanay Dalisay. Sige, Hija, tuloy ka." Nasa dulo ng pasilyo ang kanyang silid, sa kaliwa. Bihira siyang magkaroon ng bisita. Nagpasalamat si Liwayway at pumasok. Ang amoy ng disinfectant at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya, ngunit malinis at maayos ang lugar. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naririnig niya ang mahinang tunog ng telebisyon mula sa isang common room, ang tawanan ng ilang mga matatanda. Bawat hakbang na papalapit sa silid sa dulo ay tila mas bumabagal. Sa wakas, narating niya ang pinto. Walang pangalan. Isang numero lang, 7. Huminto siya. Sa isang iglap, siya ay muling naging ang batang babae na nakatayo sa labas ng sarili niyang kwarto, nakikinig sa mga yapak na nagbabantay. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng kapangyarihan. Siya na ang nagpapasya kung bubuksan ang pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok ng 3 beses. Hindi nag-aalangan, hindi rin marahas. Isang katok lang na nagsasabing,
Nandito ako. Isang mahinang garalgal na boses mula sa loob ang sumagot. Sino yan? Huminga ng malalim si Liwayway at pinihit ang seradura. Ang silid ay maliit at simple. May isang kama, isang maliit na aparador, at isang upuan sa tabi ng bintana. At gaya ng inaasahan, ito ay napakalinis. Walang alikabok. Ang kumot ay nakatupi ng perpekto. Ang sahig ay makintab. Sa isang sulok, may isang tumpok ng mga basahan na nakaayos-ayon sa kulay. Sa upuang nakaharap sa bintana, nakaupo ang isang babae. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Liwayway. Ang buhok niya, na dati laging itim at makintab, ay ngayon manipis na at kulay pilak. Ang dating tuwid na tindig ay ngayon hukot na. Dahan-dahang isinara ni Liwayway ang pinto sa likuran niya. Sa tunog na yon, dahan-dahang lumingon ang babae. Ang mga mata ni Dalisay, iyon pa rin ang mga mata niya. Ngunit ang dating lamig at kawalan ng emosyon ay napalitan ng isang bagay na iba. Isang pagkalito, isang pagod na tumatagos sa buto. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon at kalungkutan. Ang balat sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay manipis at halos transparent. Tinitigan niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sinusubukang kilalanin ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, walang bakas ng pagkilala. Sino ka, Hija? Tanong niya. Ang boses ay mahina at marupok. Hindi ka agad sumagot si Liwayway. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit, lahat ng takot na inipon niya sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang halimaw, hindi isang malupit na reyna. Isa na lamang siyang matandang babae, isang malungkot, nag-iisang matandang babae na nakakulong sa sarili niyang bilangguan ng kalinisan. Naglakad si Liwayway papalapit at inilapag ang paper bag sa maliit na mesa sa tabi ng upuan. Nagdala po ako ng merienda. Kinuha niya ang sandwich na nakabalot sa papel at maingat na inilapag sa mesa. Ang amoy nito ay dahan-dahang kumalat sa loob ng silid. Ang mga mata ni Dalisay ay napako sa sandwich. Isang kislap, isang munting kislap ng isang malayong alaala ang dumaan sa kanyang mga mata. Kanlong. Bulong niya, ang salita ay halos hindi marinig. Tumingin siya mula sa sandwich patungo sa mukha ni Liwayway. At sa pagkakataong yon, sa liwanag na nagmumula sa bintana, nakita niya ito. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng nangiti, ang alaala ni Amara. Liwayway? Ang nanginginig niyang tanong. Tumango si Liwayway. Isang simpleng tango, walang sama ng loob, walang panunumbat. Ang mukha ni Dalisay ay dumaan sa samut-saring emosyon, gulat, hiya, takot. Sinubukan niyang tumayo na para bang gustong tumakbo, ngunit masyado na siyang mahina. Napaupo siyang muli, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Anong ginagawa mo dito? Hindi umupo si Liwayway. Nanatili siya niyang nakatayo, isang presensyang kalmado at matatag. Matagal na po iyon, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malambing, tulad ng isang therapist na nakikipag-usap sa isang pasyente. At matagal ko na rin pong dinadala. Panahon na para bitawan. Tumingin siya sa mga mata ni Dalisay, direkta at walang takot. Pinapatawad na po kita. Napatingin si Dalisay sa kanya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Naghihintay ng kasunod, naghihintay ng mga kondisyon. Hindi para sa inyo, pagpapatuloy ni Liwayway, kundi para sa sarili ko. Sa mga salitang iyon, isang mabigat na kadena ang tuluyang nalagot mula sa puso ni Liwayway. Ang huling anino ay naglaho. Ang huling sugat ay nagsara. Tapos na. Para sa batang babae na umiyak sa kanyang kwarto, dagdag niya, halos pabulong na lang. Malaya na siya ngayon. Tumalikod si Liwayway. Hindi na niya hinintay ang sagot.
Hindi niya kailangan ng pag-amin, ng sorry, o ng anumang pagsisisi. Ang pagpapatawad na yon ay isang regalo para sa kanyang sarili at naibigay na niya ito. Habang naglalakad siya papalayo, narinig niya ang isang mahinang tunog sa likuran niya, ang kaluskos ng papel. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, palabas ng silid, pababa sa pasilyo, at palabas ng pinto ng gusali. Paglabas niya, ang sikat ng hapon ay sumalubong sa kanya, mainit at ginintuan. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Ang tunay na kalayaan. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang numero sa kanyang speed dial. "Papa," sabi niya nang sagutin nito. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. "Pauwi na po ako." Sa pagmamaneho niya palayo, hindi niya na muling tiningnan ang home for the aged sa kanyang rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan sa harapan. Isang daan na malawak, maliwanag, at puno ng mga bagong bukang liwayway na naghihintay. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa sakit, kundi sa kung paano natin ito hinaharap at pinipiling paghilumin. Ang pagpapatawad sa huli ay hindi para sa taong nakasakit sa atin. Ito ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili, ang susi para tuluyang makalaya mula sa mga kadena ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng ating bida ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Liwayway sa huli? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ito po ang inyong lingkod. Nag-iiwan ng isang paalala. Bawat isa sa atin ay may kakayahang lumikha ng sarili nating bukang liwayway, gaano man kadilim ang gabing pinagdaanan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.